somebody went to me, "Uy, ang ganda mo today." Hindi, mukha akong bangag. Gumano ko. No reaction. So, hindi, bangag. Bangag. Another name para sa mangga. Unsa man? Ang tawag ano niya? Manggagamit. Sa unang pagkakataon, diretsahang sinagot ni First Lady Liza Araneta Marcos ang estado ng kanilang relasyon kay Vice President Sara Duterte. Samantala, narito naman ang matinding banat ni VP Sara Duterte. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Sa kanyang exclusive interview sa YouTube channel ng media personality na si Anthony Taberna, inamin ng unang ginang na nasaktan siya sa inasal ng ikalawang pangulo sa prior rally ng kanyang ama sa Davao, kung saan inakusahan ng dating presidente si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa itong drug addict. Duterte said, "Oh, bangag, bangag, di ba?" Imagine a former president calling bangag. I mean, wow, you had 6 years. Why would you call bangag, di ba? So, and then the camera panned on her, tumatawa. So, syempre nakita ko, sabi ko, wow, man. I mean, masakit yan for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Matatanda ang una ng umalingas-ngas na may samaan ng loob ang dalawa nang mapansin ng marami ang pang-iisnab ng First Lady kay VP Sara sa departure ceremony ng first couple papunta sa Vietnam matapos ang rally. Somebody went to me, "Uy, ang ganda mo today." Hindi, mukha akong bangag. Gumano ko. No reaction. So, hindi, bangag. Bangag is the day, I said that the bangag is the word of the day. Yes. Talaga, no reaction. So yun, then after that, nung talaga, I stopped there. I do it again. Wala bang kahit na maikling sorry man lang after that? Bad shot na yan sa akin. Yan pa. Unless she says sorry or whatever. Maybe she will, maybe she crossed the line. And then going down sa Prague, nakita ko siya ulit, di ba? Sabi ni Bong, "Behave." Sabi ko, "Wrong person, honey." Nauna namang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na bagamat komplikado ang kanyang relasyon sa pamilyang Duterte, hindi pa rin naman daw nagbabago ang pakikitungo niya sa kanyang vice-presidente. Sa katunayan, magkatabi pang dumalo ang presidente at vice-presidente sa graduation ng PNP Lion Diwa Class 2024 nitong Biyernes ng umaga, kung saan makikita pang nagbubulungan at nagtatawanan ng dalawa. Samantala, tumanggi namang sumagot ang First Lady kung dapat bang ipagtanggol ng kanyang hipag na si Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid mula sa mga birada ng dating Pangulo. Lalo't alam naman ng lahat na matalik na magkaibigan ang pamilyang Duterte kay Senator Amy Marcos. Isa-isa ring sinagot ni Mrs. Marcos ang mga akusasyon sa kanya, tulad ng kung sunod-sunuran sa kanya ang Pangulo at kung siya ba ang nagmamaniobra sa pagtatalaga ng mga matataas na opisyal sa gobyerno. At matapang niyang sinagot na kung siya raw ang masusunod, lahat sila ay matitegi. If I'm in charge of that, lahat sila patay. Ako pa. Samantala, sa kanyang TikTok account, ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang tila sagot at patama niya sa kabilang partido. Another name para sa mangga. Unsa man? Ang tawag ano niya? Manggagamit. Siguro naman ikay taga ibang planeta kung hindi mo pa nakikita ang TikTok ni First Lady Liza Araneta Marcos na nagsasabi, "Bad shot sa akin yung VP Sara na yan." Mantakin mo, pupunta ng rally, tatawagin yung presidente mo na bangag, tapos tatawa-tawa. So yan po ang deklarasyon ni Liza Marcos kanina, no? Doon sa kanyang teaser interview kay Anthony Taberna. Siyempre po, declaration of war na yan. Bad shot siya sa akin. Okay? Ang sabi pa niya, ever since I was always kind to her, and sabi nga niya, the president is always protective of her. Well, ako po'y kasama nung kampanya. Kaya nga po,
alam ko na kampanya pa lang, bad blood na po si Lisa Araneta Marcos kay VP Sara. Sa katunayan, kumpirmado po itong kwentong ito ha. Kampanya pa lang, itong si Lisa Araneta Marcos, mahilig uminom, kapag nalalasing, nagte-text, kung ano-anong tinetext, pero minsan nagkakamali siya ng pinagtetextan. Meron siyang itinext na isang video na kumakanta si Inday Sara Duterte, pinadala niya. Akala niya pinadala niya sa isang amiga niya, pero ang totoo, napadala niya kay VP Sara. Ang sabi ni Lisa Araneta Marcos, kita mo to kung ano-anong ginagawa. Yun po isang video na kumakanta si VP Sara. Hindi ko alam kung alam ni Madam First Lady na napadala niya yan kay VP Sara mismo. Pero kumpirmado po yung kwentong yan. Na-receive po yan ni VP Sara. Now, ito naman, hindi na ito kumpirmado. Kaya naman pala, may mga kasunduan, gaya ng mga appointments na dapat gagawin ni VP Sara. Hindi po ito kumpirmado ha, pero narinig ko lang na hindi na pinatuloy ni VP Sara. Kasi nga, nakita niya na bad blood pala sa kanya yung First Lady. Linawin ko lang po, hindi lang po ngayon nagdeklara ng gera si Lisa Araneta Marcos panahon pa po ng eleksyon. Ginigera na niya si VP Sara. Meron pong elemento yan ng selos. Unang-una, tanggapin po natin. Saksakan naman ang ganda ni VP Sara kumpara kay First Lady. No? Tapos ang problema dito kay PBBM, touchy-touchy, mahilig mag-touch-touch. Ako kahit gano'n kong kalapit ni VP Sara, gwardyado. In fact, handshake lang. No? Kung mayroong mga besong pagkakataon, she will have to offer the beso. Pero talagang strict ako talaga dyan. Kasi stricto yan si VP Sara. Pero napansin ko ng eleksyon, touchy-touchy itong si PBBM. Siguro ganun lang talaga siya, walang mali siya. I can give him that. Pero syempre, sa mata ng isang asawa, ayaw niya yan na touchy-touchy siya sa ibang babae. At tingin ko, nakikita ko sa mga mata niya, noong eleksyon pa lang, na talagang mainit talaga ang mata niya kay VP Sara. Tingin ko, yung selos, may kinalaman na rin yan. Kaya naman tumakbo ng Vice Presidente si Inday Sara dahil kinonvince siya ni Amy Marcos. At mukhang totoo yung naririnig nating kwento na bad blood talaga si Lisa Araneta Marcos at si Senator Amy Marcos. Yung tinanong ko naman si Senator Amy Marcos kung totoo to, sabi niya hindi. Ewan ko, baka siya ayaw niya sa akin. Pero ako pa nagsabi sa kapatid ko, pakasalan na niya yan. Sabi ko, ba't mo sinabi pakasalan na yan? Kasi naman gagala-gala siya. Tapos cargo ko pa siya kapag hindi siya nag-asawa. No? Pero syempre, hindi natin alam kung bad blood si Lisa Araneta Marcos kay Amy. Pero ang teorya ko, bad blood. Nung nakita niya na very close itong si Senator Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte, talagang markado na from the very beginning si VP Sara. Nagpa-interview siya para sabihin bad shot siya kay VP Sara. Ang tanong, ano naman ngayon? Sino ka ba? Di ba? Ikaw ay asawa ng presidente. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Bakit kinakailangang suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na mas mataas pa nga ang mandato na binigay ng taong bayan sa kanya kung ikukumpara sa presidente? Hindi ba totoo na si VP Sara pa ang nagbigay parang kanyang esposo ay maging presidente? Lahat ng survey ng mga panahon na yon nagpapakita na kung tumakbo si VP Sara as presidente, runaway winner siya. Ang strategiya pa ni Amy Marcos, mas solid ang norte, mas solid ang south. Nag-work.